Hello po mga kapatid, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Anumang oras na makakarating at anumang oras na inyong mapapanood ang video po na ito mga kapatid. Muli, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. Ayan, nako. Mukhang merong nangangamoy. Ay, nako. Yun po mga kapatid, and nakikita po natin ngayon unti-unti yung liwanag na idinudulot ng laban po na ito mga kapatid. Talagang ako personally in myself, in my heart, napapatunayan ko na talagang kalooban ng Diyos itong nangyari po na ito, mga kapatid. Dahil mahirap pong kalabanin ang budhi, mga kapatid, lalo na kung meron kang budhing makatao. Kasi if you have a conscience, a human conscience, mga kapatid, connected po yung human conscience sa konsyensyang makadiyos, mga kapatid. Nakikita nyo naman po ngayon na kung papaano nagkakaroon ng malaking epekto, mga kapatid, ang pagsisiwalat natin ng katotohanan dapat malaman ng mga kapatid. Maraming nagme-message sa akin, Brad Badong, baka pwede mong ibulong yung lihim sa hiwaga ng ilalim ng lamesa. Mahirap po kasi mga kapatid. And I think I am the right person to reveal what is the secret underneath the table, mga kapatid. Basta, yun lang. Meron po akong gustong i-play sa inyo, mga kapatid, na ko to sa Reddit Excuse me. Check ko lang po mga kapatid. Meron naman bagong post itong shoutout pala sa ating kapatid na si U/interesting height 844. Thank you for uploading videos which are essential for the Exeter's community and for the closet and observers for their benefit para sa kanilang pagsusuri, mga kapatid. I-play po natin mga kapatid. Saglit lang po. Kapatid na Josel, pupunta ka sa pagiging realistic, Dapat magtatapat ka din sa kalooban. Tatanungin kita, totoo ba na pagka ikaw may nakikita kung minsan, kapatid na Josel, umukulo ang dugo mo? Opo. Huwag ka Patay. Ay, naku. Umpisa pa lang. Hindi na kumpiyansa si Brad Joseph sa sagot niya kay Daniel Rason. Tingnan niyo po mga kapatid, nakita niyo po yung pong pagmumukha ni Daniel Rason ngayon. Meron bang Kristiyano na nakakaramdam na kumukulo yung dugo niya, mga kapatid? Alam niyo po, talagang itong mangangaral na to na nagpapakilalang mangangaral
Hello, naputol. Nag-transfer po ako sa sa data kasi mahina na po dito sa part ng room ko yung ng bato ng internet. Ayun po mga kapatid. Biruin mo, meron bang Kristiyano na kumukulo yung dugo pagka merong nakikitang something or someone or somebody, mga kapatid? Mali po yun, mga kapatid. Alam niyo po, yung mga Kristiyano, tinuturuan o tinuruan po ng Panginoong Jesucristo na umibig. Hanggang kanino or saan nag-e-extend yung pag-ibig, mga kapatid? Iibigin mo lang ba ang iyong kapwa? No, mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, love your enemy. Pagka nagutom, papakainin mo. Meron bang iniibig mo yung kaaway mo, pero pagka nakikita mo, kumukulo yung dugo mo? Talagang itong Daniel Rason na to na nagpapakilalang mangangaral ng Diyos, naku, maling-mali, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, marami na po ngayon. Si Brad Josel, kitang-kita, hindi niya na maitago yung nararamdaman niya. Naku, mahirap talagang itago po yun, mga kapatid. Lalo na alam mong niloloko na lang kayo ng mangangaral nyo. Sabi magbasa muna po tayo, mga kapatid, ng mga comments. Sabi ni Brad Ronnie Keypoint de Rosario, walang tulugan. Ako, dalawa itong mapupuyat na to, yung mag-asawang si Brad Ronnie at saka si Sis Marisol de Rosario. Sabi ni Hedge Knight, Sir Duncan, taga Abu Dhabi yata to o Dubai. Di ko lang alam. Tama ba? Abu Dhabi ba, Sir Duncan, Hedge Knight? Sabi ni Kidlat, hello bro JR, shoutout muna natin yung mga BFF natin. Sino ba? Si AI ba o si Boy360? Hey! Ayan. Shoutout to all our PPP family. Yan. Meron akong kausap kahapon na member ng PPP. Sabi ko, meron kasi siyang message sa akin that was last year pa, February. Nag-reply lang ako sa kanya after a year. Sabi ko, nag-explain ako sa kanya, pasensya ka na brother, ngayon lang ako nag-reply. Sabi ko kasi hindi ko ayoko kasing mag-reply right away sa isang bagay na hindi ko pa kayang sagutin, sabi ko ngayon. Siguro naman ngayon, by now, sabi kong ganyan. And by all the things that happened in the past, alam nyo na ngayon siguro kung paano mag-weigh in. There are some people who seems to be comforting us and somehow akala natin tinutulungan tayo, etc. But hindi kasi ganun eh. Alam nyo po mga kapatid, siguro sa isang bagay na rin sa mga natutunan ko, being an aide of the royal family for more than 2 decades of my life. Yung pong pagbabasa ng mga tao, pagbabasa ng mga behavior ng tao. Kaya somehow marunong na tayong magbasa ng mga tao. Meron na nakakalagpas, kasi pinapagbigyan natin, we are giving them a benefit of the doubt. So, sabi ko doon sa kapatid, ayan, nakita nyo na. And thank God, sabi kong ganyan. And I support the PPP family, yung Pause and Ponder podcast family. Kasi
You are essential to the Exeter's community. Sabi ko doon sa kapatid na member ng PPP na nakausap ko kagabi. And you are very helpful sa Exeter's community. Keep it up, sabi kong ganyan doon sa kapatid na kausap ko. Alam mo na kung sino ka, kapatid. Sabi niya, sana brother, magkita tayo. Gusto kitang yakapin. Parang nung sinabi nung kapatid na gusto kitang yakapin, naramdaman ko yung sabi ko, ang sagot ko na lang, mukhang malabong mangyari, brother, kasi malabo na akong makauwi ng Pilipinas. Sabi kong ganyan. Pero I appreciate yung mga ganyang mga salita. And nakakataba ng puso, nakakagalak ng kalooban. And sabi ko nga doon sa kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa at tiwala sa Diyos. God is always good. Always and in all ways. Yan. Kaya shout out kay brother sa mga big bros natin, kay brother Elios, kay brother DK, kay brother Ace, at yung ibang mga kapatid na bumubuo ng Pose and Pounder. Nandyan si Attorney Seth, si Kidlat, si Lola Cute, si Aqua, Ate Aqua, si Unwanted, sino pa ba? Hindi ko na kayo maano-ano lahat, mga kapatid, may isa-isa lahat. Dahil napakarami yun na. Shoutout pala kay Ate Jessa May Catherine at saka kay Ate Patricia. Yan. Shoutout po sa inyo. And to the Laureta family of London, United Kingdom. Sabi ni Sister Odessa A. Wheeler from Brisbane, Australia. Good morning, Brad Badong. Tama po ba, Sister Odessa A. Wheeler? Are you from Brisbane? Sabi ni Steve Hernandez, nawalan ka ata signal, Brad Badong. Yes, nag-transfer po ako sa excuse me, sa data. Sabi ni Brother Joey Gregorio, hello po bro. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, kumukulo ang dugo while preaching pag-ibig for 5 years. Exactly. Yan. Ganyan ang mga ngaral ng Diyos-Diyosan. Kumukulo yung dugo. Parang tuloy-tuloy ang traffic, kinakapanji. Kumukulo na ang dugo ko, kaya't sundan mo aking payo. Problema hindi lilipas na lang. Yan, kaya't cool ka lang. Wala eh. Pagka talaga wala kang Diyos sa buhay, mga kapatid, wala kang mararamdamang kapayapaan sa puso. Alam naman po kasi nila na nanloloko na lang po sila, mga kapatid. Alam po nila yan. You know that very well, Daniel Rason. Kaya lang, ang tawag sa kolokhyal na pananalita, kahihiyan na lang. Wala eh, nandyan na yan eh. Di tuloy na natin. Kaya lang, mga kapatid, hindi po kasi ganun eh. Maraming mga kapatid na nagsakripisyo, nag-devote ng buhay, nag-devote ng wealth, nag-devote ng talents, knowing na ikaliligtas nila ang iglesia na yan. Kaya lang po, hindi po, mga kapatid eh. Hindi po. Kaya yung pong pinlay ko kanina, yung Il Signore, actually, it is a prayer. It is a prayer of Saint Francis of Assisi. Ang sabi po sa panalangin niya, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is despair,
paano ba, ano ko yun paborito ko yung ano na yan, yung prayer na yan before. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, your pardon, Lord. Where there is hatred, let me bring hope. Ang ganda nung prayer na yun. For it is in giving that we receive, for it is in pardoning that we are pardoned. Yan, maganda yung yung prayer na yun. Lalo na, kinakanta namin yan before, yung na National Choir, member pa ako. Ang title po kasi nun, Prayer of Saint Francis of Assisi. Ang pinalitan namin siya ng title, Prayer for Peace. Yan. Ka-ipokrituhan lang no? Dinisregard yung yung author, yung rightful owner. Sabi ni Steve Hernandez, ngiting aso na lang si Josel. Oo, di po ba mga kapatid? Na nahahalata nyo rin po. Sabi ni Brother Crisanto Sagrado, shout out Saskatoon Exiters, shout out. Ito yung mga magigiting na Exiters. Mga kapatid sa Saskatoon, Canada. Sabi ni Sis Odessa A. Wheeler, yes, you are right, Brad Badong. No hatred for a real Christian. You can get angry but not to the point na kumukulo ang dugo. Si Brad Badong, he is full of hatred. Yes, mga kapatid. Actually, hindi naman pagpapaka-ipokrito yung magalit ka. May provision naman po mga kapatid. May provision naman po sa Bible yung magalit ka. Sabi po ng Bible, kayo'y mga galit, ngunit wag lumubog ang araw sa inyong galit. Mga kapatid, normal sa tao ang magalit. Pero yung kumulo na yung dugo mo, naku mga kapatid, ibang level na po yun. Pagka kumukulo na yung dugo mo, yun na po yung it leads to ano bang tawag doon? Namumuhi ka na mga kapatid. Hindi na anger po yun mga kapatid. Kaya tignan po ninyo kung ano-ano yung lumalabas sa bibig. Nandyan na yung gusto akong bunutan ng ngipin kahit hindi siya marunong, kahit hindi siya dentista. Ilan daw ang gusto ko? 3 o 4. Kahit nakakaawa daw akong patayin. Nakakainis naman akong buhayin. Ang sarap ko daw pagulungin sa tabak na matalim. Tapos balatan ng buhay. Tapos ihagis sa patis na punong-puno ng sili. Ganyan ang mga ngaral na nagpapakilalang sa Diyos, mga kapatid. Pero unti-unti po ngayon, mga kapatid, na lumilitaw ang katotohanan. Anuhin po natin, mga kapatid. Tuloy po natin yung pinapanood po natin. Apaka-ipokrito. Totoo po yung... Ikaw, Brad Rodel, Lahat ba ng nakikita mo, pag nakita mo, natutuwa ka? Hindi po, kuya. Yan po ang realidad. Ang reality, meron talaga pagka nakita mo, lalo na kasi nga, alam mo may hindi tama. Opo. No? Dapat maisip mo yun. Ikaw ba, kung halimbawa, pinalagay mong hintil at maniningil ng buwis, matutuwa ka ba ng dinalam pinuntahan mo? Ayaw kilalanin yung kasalanan. Ano? Di natututo. O tapos, nagsama ka 2-3 saksi, hindi pa rin kinilala yung kasalanan. Matutuwa ka ba? Hindi po. Dinala na
sa iglesia, Brad Rodel, hindi pa rin kinikilala yung kasalanan, matutuwa ka ba? Hindi po, kuya. O kaya nga, ipalagay mo tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Ano ibig sabihin? Huwag mong gayahin. Diba? Opo. O ano ngayon na nakapaloob doon? Paanong yun ay nakapag-udyok sa'yo ng mabuting gawa? Hindi ba ang utos mabuti? Opo, kuya. O, kailan mo masasabi na ikaw ay naudyo ka ng isang bagay na gumawa ng mabuti kung ang naging aksyon mo sa anuman yan na nakita mo ay ang pagsunod sa utos na mabuti. Amen. Kaya, makakita ka man ng nakapagpapakulo ng dugo mo, kapatid na Rodel, na totoo naman. Opo. Huwag ka lang magpapaka-ipokrito, talagang may makikita ka kung minsan dahil alam mong hindi tama ang ginagawa eh. Opo. Alam mong masamang tao Opo. na ginawan mo na ng lahat ng mabuti, masama ka pa rin. O kaya, yung trabaho nila sa'yo ipapasa, ibibintang sa'yo. O pag nakita mo ba kaya yun, kapatid na Rodel, ano ang damdamin mo? Magpakatotoo ka lang. Ay, talaga po. Magpakatotoo ka lang. Nakakita ka ng walang ginawa, may makasalubong ka na makikita mo na walang ginawa kung hindi paninira, walang ginawa kung hindi magsalita ng masama, wala kang talagang kumbaga sa madaling salita, salbahin ng kapitbahay mo. Opo. Eh di babalik ka saan? Oh, reality yun, Brad Rodel. O ngayon, ano ang gagawin mo? Di, dun pumapasok ngayon yung pagpapalagay mo. Ano palagay mo? Mabuti ba siya o masama? Masama po. O, kung ang palagay mo masama, huwag mong tularan yung masama. Nakagawa ka ng mabuti. Amen, kuya. Amen. O ano ibig sabihin? Kahit pa yung nakikita mo, nakapagpapakulo ng dugo mo, dapat ang maiudyok nun sa'yo, kapatid na Rodel, ay ang paggawa ng mabuti. Nakita niyo ba? Nakita niyo po mga kapatid kung ano po itsura ni Ismael ngayon? Nako. Kitang-kita sa mukha, mga kapatid, na gigil siya. Himay-himayin po natin, mga kapatid, yung video na ito. Ginawa na daw ng mabuti, etc., etc. Meron dito saan bang timestamp yun? Tapos, nagsama ka dalawang tapos saksi, hindi pa rin kinilala yung kasalanan. Dinalam mo, ay, dapat maisip mo yun. Ang reality, meron talaga pagka nakita mo, lalo na kasi nga, alam mo ang may hindi tama. Opo. No? Dapat maisip mo yun. Ikaw ba, kung halimbawa, pinalagay mong hindi at maniningil ng buwis, matutuwa ka ba ng dinalam pinuntahan mo? Ayaw kilalanin yung kasalanan. Yan. Diyan muna tayo. Yung ayaw daw kilalanin ng kasalanan. Sino ba ang may kasalanan sa ating dalawa, Daniel Rason? Hindi naman ako nang-agaw ng asawa. Diba? Hindi naman ako ang nanloko sa mga kapatid. Hindi naman ako nagsinungaling sa kapatiran. Na, ano ba? Ano bang totoo? Ano bang totoong kamatayan ni Soriano? Daniel Rason. Bakit? Of all the people na namamatay, of all the members na namamatay, of all the KNPs or the relevant people inside the church na namamatay, bakit
kakatuwa. It's very strange thing na hindi nyo man lang binigyan ng ano bang tawag dito? Ng maayos na pagkilala yung inyong kinikilalang sugo. Hindi ba kakatuwa yun? Ismael, aka Bonjing. Tingnan ninyo. Kaya, yun pa lang, ang dami ng nag-circulate sa kaisipan ng maraming mga kapatid. Bakit? Bakit nila tinago yung bangkay? Bangkay na lang. Oh, sasabihin mo, COVID kasi noong time na yun pandemic pwede namang mag-online na burol, di ba? Kagaya ng ginagawa ng iba. Bakit hindi man lang ibinigay sa kapatiran yung dapat na huling sulyap doon sa kinikilala nilang sugo? Ano pa? Napakaraming issue, mga kapatid. Ayan, lumabas na yung issue ng Area 52, lumabas na yung issue ng pagtitinda ng alak sa mga restaurant sa Brazil. Yan, lumabas din yung issue na yung daddy ni Ismael, tsaka pala itong si Soriano, meron silang relasyon noon pa man. At ang mismong kapatid ni, tsuhin mismo ni Bonjing, ang nagpatotoo, nakita niya, nagli-lips to lips. Lumabas na yung issue na idinimanda yung nung tatay ni Ismael, ni Bonjing, yung kanyang kapatid, tsuhin mismo ni Bonjing. Parehong kapatid at parehong kapatid sa iglesia. Na malinaw namang nakasaad sa doktrina na bawal magdemandahan. Pero mismong si Daniel Rason ang mismong nagbigay pa ng abogado para convict itong tsuhin niya dahil lang sa simpleng dahilan. Yun mo, dalawang anahaw lang, ipapakulong mo yung paano mo ibibigay ang iyong buhay alang-alang sa kapatid? Di po ba meron tayong naging kasabihan na mga kapatid, buhay nga binibigay, upuan hindi mo maibigay sa kapatid? Biruin mo, buhay nga binibigay, anahaw hindi mo maibigay sa kapatid? Kapatid mo na sa iglesia, kapatid mo pa sa laman, bunso nyo pa. Kaya, ayun mga kapatid. And the rest is history, mga kapatid. Kaya ngayon, gigil na gigil si Daniel Rason. Galit na galit, gustong manakit. Yan. Ganyan ang nagagawa ng taong walang kapayapaan sa puso. Bakit mga kapatid? Kasi, kagaya nung nakasulat sa Biblia, yung taong masama, kahit walang kaaway, tumatakbo. Natatakot siya Ganyan po ang nangyayari kay Daniel Rason. Nakikita nyo naman po sa facial expressions ni Josel Malyari tsaka ni Rodel Mangiliman. Hindi na sila sang-ayon sa sinasabi. Kagaya nga po ng sinasabi ko kanina, earlier, na mahirap kalabanin ang budhi, mga kapatid. Pagka ang budhi na ang nagsalita, ay nako, hindi mo po pwedeng i-disregard yun. Hindi ka patulugin nun. Kaya, ayan, tignan nyo po. Brad Rodel, nako, kawawa yung pamilya mo. Gusto mo bang sama-sama kayong mapunta sa impyerno? Nagiging kasangkapan ka ng kalikuan? Brad Josel Malyari, hindi ka ba natatakot niyan sa Diyos? Biro mo, konting hakbang na lang,
matanda na si Mamilet Malyari. Hindi ka ba natatakot, Brad Josel, na makamatayan ninyo? Makamatayan ni Mamilet Malyari na nasa maling pananampalataya na kayo? Bakit? Biruin ninyo, nagkukos kayo ngayon ng kasamaan. Nagkukos kayo ng paghihiwalayan ng mag-asawa, pagkakawatak-watak ng relasyong magpapamilya, ng relasyong anak sa magulang, magulang sa anak. Excuse me. Ngayon, mananatili pa ba kayo dyan? Kaya alam niyo po mga kapatid, naku, kagaya nung recent live natin with Sister Estina Ruth Laureta, isang nurse practitioner from London, United Kingdom, and her parents were one of the pioneering members of the local in United Kingdom, mga kapatid. Ano po yun? Pamilyang medical professionals. Yung father doktor, yung brother doktor din, yung mother nurse practitioner din. Kaya marami po siyang sinabi. And in that video, sinabi po ni Sister Estina Laureta, biro mo, I cannot imagine na we are doing medical missions na alam nating kabangalan, tapos the medical stops are or came from stealing. Kasi pag nanakaw po yun, mga kapatid, sabi niya, hindi ako po bang may sabi nun? Hindi po ako may sabi nun. Kasi hindi ko rin naman po alam yun, mga kapatid. Kaya, ayun. Nakachat ko nga siya eh. Sabi ko, ito yung nagtatawanan kami. And, may mga pinag-usapan pa kami ni Sister Estina. Sabi ko, maraming mga kapatid na i-insist for a part 2. Bayaan mo bro, sabi niya ganyan. Kasi po yun, may trabaho din. May trabaho din po ako. It so happened, kaya po ako nag-live ngayon kasi tomorrow is my day off. So, okay lang sa akin na mapuyat ngayon. Kasi day off ko po bukas. Ayan. Meron kami kasing group chat ng mga kapatid na Exiters sa Australia at saka New Zealand. Meron kaming group chat ng mga kapatid sa Japan. Hindi ko lang, sabi ko nga doon sa mga kapatid na nandun sa GCs, kayo na pong mag-add ng mga kakilala nyo pong Exiters dyan sa lugar nyo. Meron din kaming GC ng mga Exiters sa United States. Nagulat ako, meron doon. Oh, nakita ko lang to. Ang last na pagkikita namin nitong kapatid na to is 2019. Nakita ko siya. Sabi ko, nakita kita brother sa Farm 1 sa Brazil. Buntot ng buntot sa'yo si Georgette Broncano. Sabi ko ganyan. Nasyak ako talaga. Mga kapatid, kanina nga lang umaga bago ako pumasok sa work, kausap ko yung isang pioneer member sa Singapore. Sabi ko, alam mo, gusto kong i-shoutout ko kayo, kaya lang I do not have any permission. Wag mo kami i-shoutout, sabi niya ganyan. Syempre, hindi ko kayo i-shoutout, sabi kong ganyan. Hanggat walang go signal. Pero, tumingin lang po kayo. Ilingon nyo lang po ang inyong mga mata, mga kapatid, dyan sa lokal ng Singapore.
Bakit wala na yung mga pioneer members? Bakit wala na yung mga pangunahing mga kapatid na nagtayo ng lokal ng Singapore? At tsaka itong mga kapatid na to talagang lumaban ng ubusan, mga kapatid. Kaya balita ko, 6 months yata or 7 months and counting na yung backlog ng sa renta ang lokal ng Singapore. E paano ba namang hindi magkakaroon ng backlog? Wala na halos tumutulong, mga kapatid. Sa Sydney nga lang po, nag-downgrade na sila eh. Nag-downgrade or magda-downgrade, something like that. Sa lokal ng Sydney mga kapatid, kasi they cannot sustain anymore renting very huge space for their congregation, mga kapatid, because their members, the number of their members are diminishing, mga kapatid, is diminishing. Yan. Kaya paunti ang bilang ng mga miyembro nila, mga kapatid. Kaya tingnan po ninyo, hindi po kayo nagtataka, napakalapit lang ng KD Rock sa Apalit. Bakit doon sa KD Rock po kasi aalog-alog na lang po sa sa Apalit. Konti na lang po ang dumadalo, mga kapatid. Ako po ba nagsasabi na Ang nagsasabi nun yung mga kapatid na dumadalo. Konti na lang ang pumupunta ng Apalit. Tapos pupunta ka ng KD Rock, merong entrance, mga kapatid. Akala nyo gusto nyo Akala nyo gusto nyo pumunta ng Apalit, ganun-ganun lang, no? Merong entrance fee yun, mga kapatid. Yan. Sabi ni Brother Hedge Knight, Sir Duncan, bro, basta dito po sa lugar namin, masaya kami. Masaya kaming mga Exeter, nagsasama. Pag nagkukwentuhan kami ng mga napapag-usapan sa PPP and sa mga revelations mo, keep it up, tol. Sana ma-meet ka namin somewhere. Loobin pag pwede ka na gumala. Meron ngang nag-message sa akin Badong, sana may consider mo yung Italy, sabi niya ganyan. Maraming magsasaludar sa'yo dito, sabi niya ganyan. Pagka meron pong pagka meron pong pamasahe, actually meron kapatid na gusto akong makita. Bro, I am very eager to see you in person. I want to hug you. Desperately, sabi niya ganyan sa akin. Because you have liberated my family. Sabi ko, hindi po ako ang nakapagpalaya sa inyo. Gawa po ng Diyos yun. Hindi ko po gawa yun, sabi kong ganyan. Kaya, alisin niyo po sa isip niyo yun na ako ang nagpalaya sa inyo. Hindi po, brother, sabi ko sa kapatid. Siguro po, mali nga po ako, sabi niya, wrong choice of words, sabi niya ganyan. Pero, thank God for making you an instrument, sabi niya ganyan, for our liberation. Very eager yung kapatid, sabi niya, Brad, gusto talaga kitang makita, mayakap in person, sabi niya ganyan. Sabi ko, mahal po ang pamasahe, brother. Huwag kang mag-aalala, sabi niya, akong bahala, sasagutin ko yung pamasahe mo, makita lang kita, sabi ng kapatid. Sabi ko doon sa kapatid, alam niyo po ba kung magkano pamasahe? Binigay ko yung figure. Mas maganda po ganitong gawin nyo. Yung pong pamasahe, itulong nyo po sa tumingin po kayo sa mga nakapaligid sa inyo. Ibili nyo po ng isang sakong bigas. Sapat na po yun, kapatid. Sabi ko doon sa kapatid. Sige, gagawin ko po yun, pero gusto ko po kayo makita, sabi niya ganyan. Ayan.
Sabi ni Sister Chris Reyes from Saskatoon, proud Exeter. Mag 1 year na po ngayon, March 20. Sabi ni Reyes Chris, opo kuya, opo kuya, opo kuya. Opo kuya, ayan. Sabi ni Steve Hernandez, gigil kuya nyo sa masama. Aha, gigil siya sa masama. Gigil siya sa sarili niya kasi siya yung masama eh. Hindi naman tayo. Ayan. Sino ba ang ang gustong umakyat dito? Ay, happy anniversary, Sister Nel Di Malanta. Nakita ko 50 years na yata sila. Tama po ba yung happy golden anniversary? Uy, andito si Brother Fernan Alba. Brother Fernan Alba, ano ito diakono ng ito yung diakono ng Sydney, Australia na nag-exit. Brother Fernan Alba, with your permission and with your kind indulgence, baka po gusto niyo pong umakyat at makapagsalita. Nandito rin siyempre si Mama Mary Myra Razon. Ang daming humahalakak sa mga video natin. Mama Mary Myra Razon. Sabi, nandito rin si Brother Wilfredo Abella Raplisa from Ireland. Nandito rin si Brother Art ng Paris, France. Si Brother Gilby. Ito yung yung kasing tawag dito? Yung commander ng mga Exeter sa Canada. Si Brother Gilby Arandela. Si Brother Ronnie Kipo de Rosario from Bulacan. Si Brother Joey Gregorio from Paris, France. Si Brother Crisanto Sagrado. Si Sister Chris Reyes. Siyempre si Sister Nel Di Malanta. And si Hedge Knight Sir Duncan. Si Sister Odessa A. Wheeler. Si Brother Nelson Bernardo. Si Sister Marilu Infante. Si Amorfe Mendenilla de la Cruz, tama ba? Ang hirap na mabasahin ng name mo, brother. Ay, sister. Pwede ko bang basahin ng pangalan nito? Huwag na lang muna. Basta, Rosalinda, ayan. Si Sister Rosalinda, ayan. Alam mo na siguro kung sino ka, Sister Rosalinda. Si Brother Joseph Dino. Si Kidlat. Si Brother Nino Miranda at si Sister Rowena Motio Robles. Ito, nandito rin si Brother Raymond Flores. Pakiatin kaya natin uli si Brother Raymond kasi nakakabitin yung namin ni Brad Raymond Ay, akyat ka nga Brad Raymond. Si Brad Fernan Alba nandito rin try mag-send ng friend request. Brother Fernan Alba. Brother Fernan Alba, ito po'y dating diakono ng Sydney, Australia. With your permission. Hindi pa. Baka nasa work siya. Sino pong gustong umakyat? Sige po, akyat lang po kayo. Akyat lang po kayo mga kapatid, huwag po kayong matakot. Hindi naman po ako nangangagat. Ayan. Ayan po mga kapatid. Ano pa bang ibabalita ko? Marami akong gustong ibalita kaya lang may mga pumipigil sa akin may mga bagay na pumipigil sa akin. Basta mga kapatid, sa mga Exeters, kapit lang po mga kapatid. We are on the right track. Ika nga. Wala si nandito rin si Owie
DT. Si pakitin nga si Sister Quincy Quejada. Sino pa ba? Pakitin nga natin si Brother Gilby. Hello, Brad Gilby. Commander. Nagbe-break kami. Naka-break. Magkapareho ba kayo ng work ni Isis? Yes. Shoutouts kay Sis Criselda, anniversary niya. Happy anniversary. Yeah. Anniversary na. Pag-exit. Sa pag-exit, happy anniversary po si Chris Reyes. Mhm. Isang taon na. Ayun. Brad Gilby. Merong nag-inform sa akin na naglilipat na daw ng mas maliit na lokal ngayon, ang lokal ng Sydney. Hindi na nila kayang i-sustain yung expenses sa current na lokal. Dito rin may nag-inform din sa akin eh. Ang sabi, bro, tinatanong na ngayon yung abuloy namin kung magkano, pero wag isusulat. Tapos, pumunta ako sa ibang lokal, nagtanong ako, babae naman tinanong ko, parehas din. At ang sabi pa nga niya, nagkaroon kami ng 2 beses na tulungan para sa lokal na bibilhin, di umano, parang yan nangyari sa amin, yung 16,000, di ba? Sabi ko. Ngayon, yung isang lokal ganun din. At ang sabi niya, para magkaroon ng maire-report sa mga kapatid, kumuha nga ng commercialized area na lokal. At ang biyahe is 1 hour away from that city. So sabi ko, hindi na yan lokal ng ganito. Lokal na yan ng ganyan. Kasi hindi na yan isang oras ang biyahe. Tapos majority ng mga kapatid nandun sa original na city na to. Tapos lumipat kayo ng 1 hour away drive para lang maipakita nyo, sasabihin nyo na, eto pala nakuha na yung lokal. Without the report kung magkano yung collection, magkano yung nakuhang lokal, etc., etc., etc. Yun yung sa kanila. Sabi ko, pahihirapan pa kayo ngayon dahil babiyahe kayo ng 1 oras. Ang road condition dito, hindi naman ganun kadali. Lalo na't ngayong season. So, imbis na padaliin ang buhay nyo, lalo kayong pahihirapan, lalo na kung may mga bata na karay-karay nyo dyan sa lokal. Kaya sabi ko, ibang klase rin para lang masabi. Kasi siguro kinukulit na rin sila ng mga ibang kapatid na merong lokal na kukunin, ganito, ganyan. O di, for the second time around na nag-present uli sila na may kukunin at yung unang collection nila na dapat na una nilang kukunin, nawala din daw. Sabi ko, parehas yung pattern dito sa Saskatoon. Baka nag-usap sila ng diskarte, sabi ko. Diba? Actually, Brad Gilby, hindi lang dyan sa lokal nyo sa Canada. Buong mundo, ganyan yung pattern. Biro mo, sa merong nag-report sa akin sa South Cotabato yata. Brother, alam niyo po ba, meron po kami dapat bibilhin na property na worth 75 million. If I am not mistaken, if my memory serves me right. Kaya lang, nung na-erase na yung pondo, hindi na daw matutuloy for some reasons. Parehas sa parehas nga. Magkakaisang diwa nga sila. Parang yung hospital na dapat bibilin dyan sa may Bulacan, yung nasa may NLEX. Nung na-erase na yung pondo, talagang rigid yun na pinamadali yung collection, yung pag-raise. Pero nung na-raise na yung biglang hindi na daw pwede kasi may mga dokumento na
ganito, ganyan. Kasi Brad Gilby, pagka bibili ka ng property, unang-una mong inaalam, di ba? Kung legal, malinis ba yung papel niya. Mm. Kakatuwa, Tsaka, mm, biro mo, ang laki-laking value ng property. Pero, hindi mo man inaalam kung ano yung whereabouts. tama. Ganito nga yan nangyari dito sa kausap ko kagabi. Usap ko siya kagabi, yun nga yung ano niya kasi nag-confirm ako sa kanya na ganyan din ba sa inyo? Kasi sa ganitong province na nandito sa kabila, ganyan ang sabi. Opo, ganyan din. Oo. Tapos inopen up nga niya yung tungkol dyan sa pagkuha ng lokal na hindi naman niya alam kung ano yung nangyari sa lokal namin. Mhm. Sabi ko, parehas na parehas. Kasi ano Meron eh, silang pattern, no? oo, kasi iba ang diskarte ni Mael eh. Siguro kung ang diskarte ni Mael, yung may mga crisis na nabubuo sa loob ng iglesia, yung umiiyak siya, yung na-demanda siya ng ganito, kailangan kong makulong, ganun. Dati naging effective yung kasi, Mm. 'di ba? Sa mga konting iyak, konting ganito, siya hindi, matapang siya eh. Matapang. Kaya iba ang talent ni nung Chuhin kaysa ni Mael. Oo, hindi siya effective. Kumbaga. Oo, tama. Ah, Kaya ganyan, pero ganyan ang nangyari. mm, pero effective siya in some ways. Kagaya nung na nagiging effective yung ginagawa niya for the brethren to exit. Tama. Tama. Kasi yung statement niya nga kanina, yung kinoment ko, sabi ko, naghahanap ng karamay yan na magagalit para sa'yo. Mm. Ginagalit niya yung mga kapatid dyan para mag-impute siya ng masama sa isip ng ibang kapatid na nandyan na magalit sa'yo. Na Exactly. personally, hindi ka naman nila kilala dahil syempre ang kiniklaim na lang niya ngayon mga bago eh. 'Di ba? Sabi nga niya kahit 30 years, 40 years pa kayo diyan, hindi ka naman naging matatag dahil nga umexit ka. Ngayon, mas matatag pa, mas matibay pa pala sa iyo tong bago 1 taon pa lang. Paano mo nasukat na matibay yan 1 taon pa lang tapos ito 40 years na to 30 years sasabihin mo hindi naging matibay tumagal yan ng ganyan. Common sense. Mm. Common sense. Sentido komon. Mm. So, dahil sa sobrang gigil niya, nadadala siya, nawawala siya sa focus ng common sense. Mm. Ganun lang yun. Mm. Correct. Actually, itong mga pinagsasabi niya, itong pinakita kong play kong video, kitang-kita mo na nanggigigil siya sa galit eh. Biro mo, saan ka nakakita ng mga ngaral ng Diyos na sasabihin mong normal lang yung pagka meron kang nakita na kasalubong, kumukulo yung dugo mo. Siya yun. Yun nga ang gusto niyang i-impute sa mga member niya, pakuluin yung dugo pag may nakita. Talaga, paano mo masasabi nakita na si pag-ibig kayo? Ganun pala ang ibibigay mo sa isip itatanim mo sa isip ng miyembro mo na pakuluin yung dugo. Dapat burahin mo yan. Dapat sabihin mo, pag kayo nakakita ng kinagagalitan nyo, ibigin nyo. Huwag kumulo ang dugo nyo. Correct. Kasi, siyempre, mahirap, matulog, o kaya malubugan ka ng araw na ganyan ang nararamdaman mo, kumukulo yung dugo mo. Exactly. Actually, baligtad na baligtad sila ng Panginoong Jesucristo eh. Si San Pedro, dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa Panginoong Jesucristo, nung dadakpin na yung kanyang Panginoon, yung ating Panginoong Jesus, sa hardin ng Getsemania, talagang initial reaction niya, ipagtanggol yung kanyang Panginoon, yung kanyang guro. Kinuha niya kaagad yung yung tabak ni Malco na general nung mga dadakip sa Panginoong Jesucristo. Tinagpas yung kanyang tenga. Anong sabi nung Panginoong Jesucristo? Tama yung ginawa mo, Pedro. Di ganun eh. Sabi niya, Pedro,
isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Kaya, lahat ng sinasabi niya, boomerang sa kanya. Oo. Ano nga eh. Alam mo, nakakaawa lang talaga yung mga naiwan dyan. Ako, ayun ang namin, magalit kayo sa amin, isumpa nyo kami, pero kami naaawa sa inyo. Naawa kami sa inyo sa naiwan dyan. Kung alam nyo lang talaga. Kung alam nyo lang. Kung alam Sa lang harap. nila yung hiwaga sa ilalim ng lamesa, no? Oo, eh. Mamaya, eh. Ano bang ginagawa? Nagmamasahe? Ano bang minamasahe sa ilalim ng mesa? Stop na. Oh, ikaw talaga. Sabi ko sa'yo, wag mong Oh. Sige, papasok na ako, babalik na ako sa trabaho. Baka andito sa ilalim ng mesa yung Ito, ilalim ng mesa. Diba? Sige, bye-bye na. Ayan, si Brad Gilby. Salamat, Brad Gilby. And enjoy your day there. Happy working. Ayan, si Brad Gilby Arandela. Ayan, may nag-message sa akin eh. Sabi niya, halatang kami yung binabanggit mo. Sabi niya ganyan. Ha ha ha. Hello, babanggitin ko na ba yung pangalan nyo? Nakakati na yung dila ko eh. Babanggitin ko na ba? Chat ka lang, PM ka lang. Nababasa ko yung message mo. Ito si Marian Rivera eh. Wag daw, wag. Ayun, si Marian Rivera to. Loko ka talaga. Yan. Kilala niyo si Marian Rivera ng Singapore. Yan. Sino si Marian Rivera ng Singapore? Yan. Ipagtanong nyo, huling kita namin sa chapel, sabi ko, ate, ang ganda-ganda mo ha. Kamukha mo na si Marian Rivera. Yan. 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 Nanonood sila ngayon pala. Tawa ng tawa. Yan. Iyan nyo lang po mga kapatid dyan sa lokal ng Singapore. Nasa na si kapatid na ganito, nasa na si kapatid na ganon. Bakit wala na yung mga kapatid na pioneer dyan sa inyong mga lokal? Not only in Singapore, mga kapatid. Maraming lokal. Actually, meron nag-message sa akin. Ano na yata siya, openly exit, si Brother Ding Lopez. Siya yung pioneer na kapatid sa Belgium, if I am not mistaken. Ngayon, openly exit na siya. Kaya ako sinasabi. Kasi nakikita ko na siyang nagre-react, nagpo-post. Aha. Nandito rin pala si Sister Doktora Maria Cristina Arasas Fuentes. Siyempre, pag nandito si Doktora Cristina Fuentes, matik yan, nandyan din si Dr. Sumner Fuentes. Yan. Aha. Maraming mga exiters ngayon, mga kapatid. Nagugulat nga sila. Sino yung kasi wala na kami, to be honest, kinat na namin yung communication sa mga kapatid sa lokal namin, sabi ganyan, na mga kapatid. Paano ka nagkakaroon ng mga information until now? Yung katotohanan, parang magnet yan, yung katotohanan. Minamagnet niya yung ka-frequency niya to support. Ayan, kaya sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid, salamat sa Diyos at nakalaya tayo dyan sa kulto na yan, mga kapatid. Dahil actually, in denial na lang tong si Daniel Rason, mga kapatid. Kahiyaan na lang. Wala eh. Sabi nga ni Brad Gilby Arandela kanina, hindi effective yung kanyang strategy
strategy ng uncle niya, yung umiyak, naging effective. Kada iyak, milyon. Kada iyak, ang dami. Nabubutas ang bulsa ng mga kapatid. Nabubutas ang bank account sa mga kapatid. Pero itong si Bobonjing, napakabobo talaga eh. Kaya no wonder bakit tinawag siyang Bobonjing. Napakabobo. Saksak ka ng bobo. Yan. Pero mo, mangangaral ka, nag-i-impute ka ng hatred. Eh, hindi naman tanga ang mga kapatid. Matatalino mga kapatid. Kaya, ayan. Exiters, keep on exiting. Yan. Sino bang gustong umakyat, brothers and sisters? Mamaya, mali pala yung pinakyat ko eh. Mabulabog ang sambayan ng Pilipino. Saglit lang po mga kapatid ha. Akyat na lang po kayo kung meron pong gustong umakyat sa inyo. Sabi ni Steve Hernandez, hindi lang maka-exit yung mga KNP. Paano? Kasi mawawalan sila kita. Parang pera-pera na lang dyan sa loob. Sabi ni Sister Chris Reyes from Saskatoon, proud exiter, mag 1 year na po ngayong March 20. Uy, mag 1 year ka na pala, Sister Chris. Sabi ni... Yun, hindi ko nabasa pala ito kanina. Wala na po bang gustong umakyat, mga kapatid? Sino kaya itong si Sister Marilu Infante? Pakyatin nga kaya natin to. Hello po, Sister Marilu Infante. Taga saan kaya itong kapatid na ito? Yan. With your permission and with your kind indulgence, kapatid, na Marilu Infante, nag-send po ako sa inyo ng invitation to join me in this live with your permission and with your kind indulgence. Hello po, si Marilu Infante. Yan, nag-send po ako sa inyo ng invitation. Adding. Nakalagay adding. Excuse me. Adding lang. Hindi yata marunong kasi mukhang may edad na itong kapatid na ito eh. Si akit na lang po kayo mga kapatid. Pakitin natin si Mama Mary. Shoutout pala kay Vivian Velez ng Sydney, Australia, at saka si Heart Evangelista ng Australia. Yan. Alam niyo na kung sino kayo. Pero kasing nag-pop up na message sa akin. Kaya natawa ako. Mama Mary, nag-send ako sa iyo ng invitation to join me in this live. Anong oras na ba? 8:41. Ayan, si Mama Mary. Hello, Mama Mary. Kumusta? Napanood mo ba yung video na inano ko? Hoy, kita yung kalahati ng bundok karayat.
Ayan. Ay. Ano kasi sabi ko, napanood mo ba yung ano, yung... Oo, galit na galit. Gustong manakit. Alam mo naman si Ismael, siyempre, kahit anong gawin niya, hindi niya matatago yung galit niya kasi masyadong Obvious. nakikita sa ano niya, sa pananalita. Kaya lalo lang nagtataka yung miyembro, bakit kaya nagagalit na naman to? Wala ka bang bagong balita? Ang ikinagagalit noon, yung tayo yung gigil na gigil yun eh. Hindi. Iinggit lang daw tayo sa kanila. Eh, ano naman ikakaingit natin? Oh, nainggit tayo kasi Japayuko yung nadali niya. Eh, ang dami nga nanliligaw sa akin. Ako, hindi Japayuki, hindi Segunda Mano. Kaya galit na galit sa atin yon dahil nga, di ba sinasabi nga, naninira lang tayo. Bakit? Paninira ba yung wala ka kamong sariling anak? Paninira ba kamo yung lahat na yung asawa niya Japayuki paninira? Kaya Wala, sinasabi, meron bang masama sa pagiging Japayuki? kaya Wala nga, naman, di ba? Eh, ba't niya ikinakahiya? kasi nga, kaya nga, kumbaga, yung nangyari kay Bonjing sa kanila yun doon, mahilig kasi silang mamintas, masyado kasi silang palapintas, masyado silang mata pobre, wala naman. Correct. Sa sobrang mata pobre nila, mahilig pa silang magsabi ng putatsing. Oh. Yan. Eh, di sa putatsing napunta yung anak nilang pinakamamahal. Kaya nga, di ba mahilig, di ba naririnig mo yung word na yun sa kanila, di ba? Narinig ko yun sa sa nanay niya. Oh, tapos, Ang tawag dun sa asawa ng anak niya, putatsing. ito pang si, si Kuala, si Ate Deng kasi, yung kumari ni Japayuki, kumari din yun ni Ate Deng. Pinapalayuan niya yun doon dahil wag ka ekang nakikibarkada yan kasi putatsing yan. Eh, sa isip ko naman, parang palalayuin na yung manugang nga niya, putatsing. Yung pong Ate Deng, mga kapatid, yan, babanggitin ko po yung pong Ate Deng na sinasabi ni Mama Mary, pinsan pong buo nila, yan, ni Daniel Rason at saka ni Mama Mary Myra Rason. Tapos, meron silang common friend ni Arlene Rason at saka ni Ate Deng. Ngayon, sinasabihan si Ate Deng, layuan mo yon kasi putatsing yon. Biruin mo? Ano bang meron? Masama ba yung pagiging Japayuki? Sila na mismong nagsasabing masama yung pagiging Japayuki. Ang tawag nga nila, putatsing. Tayo ba ang nagsasabi? Tayo ba ang nagde-degrade sa mga Japayuki? No. We are not the one who degrades them. Hate na hate ni Bonjing yung word na Japayuki. Kaya nga once na may nagsabing Japayuki yung asawa niya, ididemanda nga niya. Hindi niya tayo mademanda. Naku, gustong-gusto ko nga yun. Inihintay ko nga yung mademanda tayo. Pero naku, mukhang mababaligtad ngayon. Didemanda tayo dahil sinasabi natin Japayuki. Eh, talaga naman Japayuki ka mo yung asawa mo dahil una pang bago pa naman ni Bonjing yan, ni Ismael yan una pang tumungtong si Japayuki sa Kalumpang. At saka tayo ba ang nagsasabi? Kaya nga. Na biruin mo, kung meron silang delikadesa, eh bakit nagkaroon ng intensity 10 sa CCP complex? Eh, kasi nga, ang trabaho nga ni ang tawag dito? Magpatirik ng mata. Oo, para itong si Ismael na natulala, na praning. Tingnan mo. So, sa sobrang tanga niya, tinanga siya ni Skippy. yun.
sige, babaliwin na kita. And then, tsaka gusto, kaya ginagawa naman kasi ang lahat ni Japayuki, kasi nga, gusto na rin siyang hiwalayan, kaya lahat ginagawa niya ang ano niya. Kasi siguro, na-realize ni Bonjeng, ba't ba ako dito magpapakasira? Ang dami namang babae. Siguro nare-realize niya ngayon, hindi, syempre ito, masyado ng, kumbaga si Japayuki, naku, naano ko na nga yung ano na-hook na nga niya yung big spender papawalan pa ba niya? Siyempre lahat gagawin na niya. Tapos, kumbaga, tinatakot na siya ni Japayuki na kung ano-ano gagawin sa kanya. Bakit? Si ano nga si Ate Ruth nga, hindi man lang nakatuntong sa La Vista Mansion Si Ate Lisa Pango, kilala mo si Ate Lisa Pango, di ba? Oh. Yung ano nun, yung asawa ng kapatid nun, nakatira lang sa kapitbahay. Diyan sa sa Loyola Grand Villa. Pero itinatago namin. Pagka nung dinodoktrina, nung binabible sa ako po kasi yung nag-mission dun Pero mo, kamag-anak nila, hindi nila maakay-akay. Pinadistino sa akin. Binible study ko. Tapos sabi ko, tapos na po yung yung Bible study natin. Ngayon po ang kasunod po nito doktrina. Sa doktrina po dito po nakapaloob yung pong mga sabi kong ganyan, yung pong mga paksang aralin ng mga palatuntunan ng mga dapat at hindi dapat gawin bilang kaanib sa iglesia ng Diyos, sabi kong ganyan. Tutuloy po ba kayo? Tumuloy. Di nagpadoktrina. Hanggang sa mabautismuhan. Tinanong pa nga ako ni Ate Sel, baka kung ano-anong pinagsabi mo dyan, tinakot mo lang. Hindi po, sabi ko ganyan. Ano pong sasabihin ko? Di sinabi ko lang yung aral ng Diyos, sabi ko ganyan. Hanggang nabautismuhan. Ano yun? Yung asawa nun, kapatid ni Ate Lisa Pango. Hindi naman sila nakakapunta doon. Pagka tinatanong nila ako, saan ka galing? Galing ka pa nga palit? Opo, galing pa po ako palit. Pero galing lang ako ng ng La Vista. Minsan galing lang ako sa sa Philinvest. Kasi malapit lang yun Nasa gitna yun yung mansion nila sa Philinvest. Going back, biruin mo, yung mga family member ng Ruga family, nakakapunta lahat dyan sa dyan sa La Vista. Pero yung mga Soriano, mga Rason, hindi nakakapunta, itinatago nila. Kahit si Ate Ruth na, hindi pa nakapunta doon Number 1 kawatan itong sina Japayuki Totoo naman. Bakit hindi kawatan? Alam naman nila na from the beginning sila nagja-Japan sila lahat, 'di ba? Wala naman sila lahat na Kaya kumbaga dumikit na sila ng todo-todo para hindi mapahiya si Bonjing, pinayaman niya yung angkan ni Japayuki para sabihin talagang business woman tong si Skippy. Na may kaya sila. Oo, yun. Hindi niya talagang may kayabangan lang. Hindi yung kaya talaga. May kaya naman talaga. Kayabangan. Oo, pera na iglesia yun Bakit? Pera din ba yun ni Bonjing? Oo. Iglesia, no? Kundi matatakanghian ng Japayuki na yan. Nanghihiram lang ng sasakyan dati si Bonjing di ba? Kaya, nanghihiram yan sila kay Gimboy. Gimboy Gillian. Alien. Wala ba tayong bagong balita kay kay attorney? Di ba nga gusto daw nilang bumili ng di ba lagi yung sabing laging binabanatan yung Wala sila lokal dyan sa uupahan lang sila sa Kalupi. nagpapahanap ng lugar para bibilin. Then may another na naman, may susulisit na naman kung may bibilin. Ang dami na lang property, ba't hindi bigay yung sa Kalumpang? Hindi. Meron silang bagong property dyan sa San Marcos, malapit sa Chay ni Ate Luz. Napakalaki ng property doon. Yung apartment.
yung apartment, napakalaki nun. Oh, siyempre, bakit sila makakakuha ng ganon? Puro wala naman silang trabaho. Talo ko. Sa ano lang sa Vista Mall, yung sa likod ng Vista Mall may subdivision, di ba? Bakit hindi na nga lang nila yung sa Kalumpang, yung kuhanin nila, yung bigay nilang para sa lokal. Oo, Hindi di ba meron namang doon, meron naman lokal lang INC doon eh. Oo, hindi yung tinitimawa ka mo ninyo yung lokal lang may lokal. Hindi sasabi magtulong-tulong. Kalokohan, puro tulong-tulong. Tulong-tulong, tapos in the end, property na nila. Tulong-tulong, property na nila. Parang yung pinagtulong-tulungan na yung Murong. Sino bang nagtulong-tulong yan, mga kapatid? Yung dyan sa Doña Orani, yung farm doon, yung si Macho ang nangangalaga. Ayan, pag-aari nila, napakaraming property na nagtulong-tulong ang kapatiran, pero ang nagmamay-ari ngayon, binibida ni Soriano noon, mga kapatid. Walang pwedeng umangkin ng mga property na ito. Nasa na ngayon? Yung pala si Japayuki lang pala ang aangkin na mayabang. Tapos sabihin naiinggit. Naiinggit? Paano naiinggit? Ibig sabihin na yung ginagawa natin para yung naawa tayo sa miyembro na ginagawa nilang tanga. Hindi yung inggit. Kung naiinggit kung tutusin na ba't ba tayo mag-aksaya ng panahon sa kumbaga, yung naano tayo sa nagiging delikading pa yung ating buhay. Oo, di ba? Pero bakit naman tayo matatakot sa kanila? Kaya sabi ko, bakit ako matatakot sa kanila? Kahit naman ako umuwi. Naku, hindi ako papayag na gagawa nila ako ng natural. Edi kung mamatay tayo, morires descansar. At least lumalaban ng hindi yung patalikod, di ba? Correct. Okay, kasi sanay sila sa ganun puro patalikod. Kasi wala ba tayong bagong si Ate Deng? Anong balita kay Ate Deng? hindi ko nga nakakausap kasi nga busy siya. Oh. Lagi siyang busy. Kasi Canadian citizen na siya, di ba? Buti na lang, hindi siya napatalsik. Dati nga tinatrabaho, di ba? Hindi yung gawang masama, hindi nagtatagumpay sa gawang mabuti. Correct. And pinapatrabaho yun. Tinawagan si Brian De Asis. Yung district servant sa Kaya walang hiya yan Number 1 na yan si Bonjing. Yan ang napapalaka mo ninyo. Mahilig kasi kamo kayong mumintas. Sa sobrang pintas ninyo at na mata pobre, anong nakuha nyo? Yung ayaw nila, yung pinipintasan nila, yung nakuha nila. Kaya nga, hindi nga nila, sabi nga nila, sa kanila din na ang galing kapag ikaw masyang mag-asawa, yung kayang ituro ng 5 daliri mo. Kaya bang ituro ng 5 daliri yung si Japayuki? Hindi nga Kaya nga hindi siya sinasama sa mga gatherings. Kaya nga, hindi ba kahit saan hindi kasama yan si Japayuki, kasama lang yan sa harapan ng miyembro na hindi alam kung anong estado meron si Japayuki. Uy, meron akong balita. Merong yung mga kapatid na matatandang kapatid. Nagdidismaya na sila kay Ismael, kay Bonjing. Paano nga parang yung napapraning, hindi mo ba yung mga salita niya? Parang yung sinasabi niya lahat, bumabada sa kanya. Saka nakakita ng mangangaral na kumukulo yung dugo. kasi nga updated siya sa pakikinig sa atin, kaya kumukulo yung dugo. Ba't ka hindi salin, magkapi ka, para lalo kumukulo. Tanggapin niya na lang yung hamon, di ba? Inahamon ko nga siya ng debate. Mag-usap tayo para hindi wag ka diyan
Huwag ka dyan sa baluarte mo, puputak ng puputak. Naku. Di ba, yung si Rambon, di ba? Hintayin nyo, Eka. Di ba, natatanda mo yun, yung sinabi Eka. Membro Eka. Pinilipat yung espiritu. Oh, for captive market Eka ang membro, di ba? Nagalit si Ismail doon kay Rambon. Mm. Kaya tinanggal sa pagka-KNP. Diba sabi nga ni Ismail, wala akong panahon magkalkal ng ano. Oh, yung pa lang nanggaling na sa bibig niya, hindi pa rin sila magising. Ba't magkakalkal lang na kita eh? Iba yung kinakalkal ni Ismail. Iba yung kinakalkal niya. Oh. Ano ba yung kinakalkal niya? Di yung manini ano. Nag-aararo ng mani. Nagbubog lang. Ay, Sige pa Yuki, dahil nga lagi yan naka-tek-tek short eh. Tonto siya, nakikita niya lagi. Naka-tek-tek short. Ayan, na-pek-pek short tuloy siya. Si Japayuki, lagi naman talagang naka-tek-tek short yan eh. Pagka yung kaya tuwan-tuwa yan si Bonjing, di niya alam. Talagang gusto siyang mahuknong kaya lagi naka-pek-pek short. Di napek-pekan siya. Tuloy di ba, kasama yan, di naman nga mapakilala yan eh. Tingnan mo, diba? Mahilig din sila magsabi ng ano, di ba, yung nandun nga, yung dati na sinasabi yung nandun kayo sa airport, yung tinatanong kay Ura, na si Hammer daw. Hammer. Hammer. What's hammer? Pok-pok. Di ba ako si Japayuki ang kapatid? Si Japayuki nga kamo ang hammerhead eh. Kasi galit na galit sila sa ibang apo ni Soriano. Paano? Kaya sila galit na galit, iyon ang nakakaagaw pa sa mga ano nila. Ayan si Saroysoy, sa Garoysoy. Galit na galit yan kay Chupaeng. Sino Chupaeng? Si Boy Lollipop. Si JR. Si Junior. Hindi niya kaya kasundo yan. Kaya number one ka niya yun, no? Number one ka niya yun. Galit na galit nga siya doon. Kasi, siyempre, yun din ang una sa kumukontra sa lahat ng ginagawa niya. Siyempre, yun ang alaga naman ni Bonjing na isa pang abnormal. Ano naman nila yun? Kadugo naman nila yun eh. Yung baklang mukhang tomboy. Baka naging kamukha na ni Chris. Aray ko. Bata ngayon, nangyari na sa kanila. Masyado silang pintasero. Dapat, yung mababang kaso nga si Ismail masyadong pintasero din yan eh. Nakita mo, di ba, minsan pag nagsasalita yan, mukha kang minatang pusa. Ay, wow. Tingnan mo yung mukha niya ngayon. Mukhang nginata ng unggoy na lasing. Ano ka mo sinapit ng buhay? Manadali ka ni Japayuki. Japayuki mo, ang busy mo. Patayuin mo ka mo sa tribuna. Total ka mo, yun ang advisor mo eh. Ay, hindi na alam ng mga kapatid yung tribuna. Mga kapatid, ito po yung tribuna. Nung po kasing panahon ng kapatid na Perez, hindi po pulpito ang gamit, tribuna.
Kaya po ang tawag po doon, tribuna, tatlong pulpito po yun. Merong mataas yung nasa gitna, tapos dalawa magkapantay. Kaya tribuna, tatlo. Malalim eh. Mm. Patayuin nila sa bagay, siguro, si Bonjing kasi, alam naman niya na mauubos na yung membro niya eh. O, di ba? Kasi nga, puro nigas yung iniisip nilang dalawang ni Japayuki. Wala, kesa naman kapigilan nila, hindi rin naman wala siyang magagawa. Kasi nga, ano naman mas matutuwa pa nga siya kung mauubos na. Magpo-focus na lang sila sa datune ni Japayuki. Ayaw niyang nagkakal ng hiwaga. O ano ba ang kinakalkal ng tarantado ngayon, di ba? Hiwaga din naman ang kinakalkal, ha? Hiwaga nung kanyang mani. Yung mani ni Japayuki. Nahibighani siya sa pek-pek shirt. Lagi naka-pek-pek shirt to si Japayuki. Naalala mo ba yung naka-pek-pek shirt din si Bonjing? Di ba nakita mo rin yun? Nakapost na kamukha ni Patsakoy. Oo. Alam ko, pinicturean ko yun meron akong sinendan na kapatid. Kasi nga gusto niya maging bold star eh. Para silang dalawa tuloy ni Japayuki, bold star. Ay, siguro pupunta sa Pegasus o kaya dyan sa yung mga gigolo. Suki pala ng Adonis, no? Oo, pupunta mga gigolo dyan sa Olongapo. Mm. Yun. Magagalit na naman yan. Bakit kayo nagpupunta sa Anong ginagawa niyo doon? Baka i-invite mag-prayer meeting. Nagmi-mission. Mission impossible sila. Nagmi-mission impossible pala. Ano sabi niyo, Ano sabi nung yung kinukwento mo? Binabanatan ka ni Badong? Ano ba yun? Huwag kang manonood doon. Palagi ka kang binabanatan ni Badong. Sabi niya, naku, huwag kang nanonood doon. Huwag mong pinagpapapanood yun. Sabi, kahit naman di ako manood nanonood naman silang lahat sa apalit. Yung mga apo nga niya sige pa, Badong. Sige pa, Kuya Badong. Banatan mo pa. Oo, kaya si Nips to Nips na din yan yan na rin kamo yung karma mo kasi si Nips to Nips, wala siyang pagmamahal sa sariling kadugo eh. Dapat, di ba, pagka, kunyari, yung anak ng kapatid mo, mahalin mo. Yung ibang tao nga makita mo sa ibang lugar inaapi o kahit pagka nakita mo maantig ang loob mo di ba? Mm-hmm. O siya wala. Puro siya walang iya siya sa kapatid. Mm-hmm. Kaya, tingnan mo, kapatid niya, hindi niya pinuntahan. Samantalang, ilang kapatid niya nang namatay na hindi niya pinuntahan. Kahit na si Ate Ani namatay, hindi rin sila nagpunta, di ba? Ay, hindi ba sila nagpunta nung namatay si Ate Ani? Hindi Hala. Para din yung namatay yung tatay ko, wala, ano-ano lang sila. Nakikibalita. Ano yun? Makikibalita ka, parang ang abnormal. Tapos, pagka sa iba, yung makakapagyabang sila, ayun, doon sila magyayabang ng todo-todo. Yung gusto sa kasi sila yung masyado silang parang Pinupuri. yung sinasanto, parang ano, ganto. Ganyan si Bonjing, di ba yung masyadong pinupuri mo siya, yung parang gano'n. Pupuri mo yung tarantado mo. Nakakitang gawa na maganda, tapos gusto niya lahat. Pinahihirapan naman talaga niya ang miyembro. Tapos sasabihin pa, bakit sasabihin niya yung nag-abono? Ay, wow, nag-abono. Sila mag-aabono? Kalokohan yun. Buti pa ka mo, yung pera ng miyembro, pinaiikot nyo, ginagawa nyong tanga. Mm-hmm.
Oh. Matagal na panahon na sila nagpapaikot din ng pera kahit sa apalit. Oh. Pinaiikot nila yung pera, may tubo yun ha. May tubo. Oo. Hindi sila papautang ng pera na walang tubo. Kahit saan sila meron niya pinabibigay na pera, meron silang binibigay ng pera, pinapahulugan nila. Ganun yan, sila. Tapos, sasabihin nila, bawal daw yung 5-6. Nagpa-5-6 siya Oh, bawal sa bibig lang, salita. Sa gawa, wala silang gawa. Dahil wala silang gawang mabuti, puro sila kawalang yan. Ayan. Ngayon, mga kapatid, sa tingin niyo po ba, naninira lang kami? Hindi po totoo po yun. Realidad po lahat yan, mga kapatid. Kaya nga po yan, galit na galit si Bobonjing, si Ismael. Bakit? Kasi nabibisto yung mga gawa nila, mga kapatid, na nakatago sa kadiliman. Oo. Mga walang hiya yan. Mga maraming, di ba, maraming sidecar doon sa bakuran nila doon na nakakulong lang doon sa bakanting lote. Kung, Nakatambak. Oo, kung may puso kang talagang generous ka talaga sa kapwa mo, ganito. Ba't hindi mo ipamigay para pakinabangan, di ba? Kesa kinakain ng kalawang. Hindi nila gagawin yon. Mas nanaisin pa nila na ang bagay kahit isang kayamanan na yon, tinatapon lang nila, mainam nang masira na lang yun doon na ganon kaysa sa ipamigay at pakinabangan. Never. Pati nga pagkain mas gugustuhin nilang mapanis yung pagkain, ma-expired yung mga pagkain kesa ipakain, pakinabangan. Kasi hindi sila yung tipo ng tao na magiging concern nang walang inaanong kapalit. Concern yung iba, sila nagko-concern sila sa halimbawa sa mayaman. Kunyari lang silang concern dahil alam nila pag binigyan nila yon may return na maganda. May return. Oo. Diba? Ganun sila Ngayon, nabibisto na. Kaya nga, dati mabango si Brad Marlon Manalang sa kanila. Ewan ko bakit ang sabi nga niya kay do sa asawa, dalawa kasi asawa ni Brad Marlon Manalang si Sis Rosa, tsaka yung isang kapatid. Sabi ni basta may mga may mga pinapatinda kasi sa akin yung si Kuala. Tapos sabi ko, binenta ko po si tapos ang dami na sinabi ni Kuala nga. Sabi ko, talagang ang kapatid, pagka napalapit sa kanila, hindi po pwedeng hindi mo mahahalata yung kanilang ugali. Kaya alam ng mga KNP kung ano yung ugali ng impact ng nanay ni Daniel Rason. Ito ba'y galing lang sa galit ko, mga kapatid? Hindi po. Actually, naaawa nga ako dahil matanda na sila. Kaya lang, sabi nga ni Ate Marita, Takieda Karisma, yung nurse. Kilala mo si Ate Marita, di ba? yung na-issue Kay Maning. Nag-birthday pa si Maning Nakita ko nga. Sabi ko, matanda na rin si Maning, no? Matanda na rin si Maning. Marami rin naman kamong kinita mo Di ba? Sa dami nahala sa Moron. Dati, kaya lang pinatsugi ni Miss Saraguisoy. Paano nga? Kasi mga natatakot sila pagkaiba, baka dumating ang panahon na angkinin na. Kasi ganun sila Ganun sila. Takot sila sa sarili nilang multo. Kasi tatay nga nila, yung lolo't lola ko, niluluko nila Yung pinagtayuan nila dyan ng apartment, yung, di ba ito kaya ka Ruben, tapos yung may apartment. Yung lote na yon, sa lola ko. Yung yung sa kabilang kalsada? Oo, sa lola ko yon. Yung doon, di ba, doon tumira si yung pinsan mo? Oo, sinangla nila yon sa bangko, sila rin ang gumamit. Tapos in the end,
naging kanila na. Tinubos ni Saragoysoy. Tapos naging kanila na. O, hindi ba masyadong tuso yung tarantado na yan? Tuso nga sila, mga kapatid. Ano po talaga sila, mga kapatid? Tuso. Biro mo, dapat mana, paghahati-hatian. Pero yung mga kapatid mismo nila, ino-11. Kung yung mismong kadugo nila ino-11, sino pang hindi nila o-11hin? Kaya nga nila ako inonse eh. Si Uncle Rolly, di ba kaya lumaki yung bakura ni Nips to Nips, kaya lumaki. Kasi iyon, hindi ko alam kung pinalit ng sasakyan, di ba, yung lote na yun, dapat itong Nips to Nips na to, sige tol, sa'yo na lang yan, total ako, umaapaw na yung yaman ko di ba? Ganon na lang Kaya Uncle Rolly, hindi mo bigay, para kay Uncle Rolly yun Siya hindi. Tinuso niya pa. Basta ang alam ko, yung pinalitan lang niya na bulok na sasakyan, yung pick-up yata yun, natatandaan ko. Di ba dati may pick-up si Uncle? Galing sa kanila yun. Alam ko, pinalit di ko mawari kung pinalit ng sasakyan bulok o basta, gano'n yan si Nips to Nip. Nakakahiya pa nga yan Dahil yung binenta ko rin yung XLT niyang green kay Mong. Kay Kuya Mong, yung kapatid yung anak kapatid ni Sis Blanca. Roman. Tapos di nahiya pa nga ako, parang napahiya ako kasi ang daming reklamo dun sa Bro, yung baterya hindi gumagana. Parang ako yung hiyang-hiya. Samantalang si Nips to Nip, hindi man lang maanuhan ng Sabi ko, nakakahiya? Ako ang hiyang-hiya. Pero siya, ang tigas ng mukha. Nang dahil lang sa halagang ganun, Ikaw ba, magbebenta ka ba ng yung kapatid na, lulukoy mo pa. Ibig sabihin, parang nakakaya. Dapat pagkakapatid, magpakita ka naman ng hindi yung kagaspangan na Meron nga pinakikita. Meron nga kapatid na nagja-junk shop dyan sa may Rizal, si Brad Boy. Inuuto-uto nila. Kaya kung ang dami nilang nahihingi doon kay Brad Boy na yon. Nung pumunta, biro binigyan ng sasakyan ni Brad Boy, binenta niya. Masyado silang matakaw sa pera, mga kapatid. Yun po ang totoo. Samantalang ang dami na nila, di ba? Sobrang dami na nilang pera. Kaya masyado silang timawa. Hindi yung kapatid, imbis na tulungan, gagahama-hamanin pa. Ayun, sana nakikinig si Brad Boy ngayon dito sa video na to or mapapakinggan. Alam ko may mga kapatid na nakakakilala kay Brad Boy dyan sa Rizal. Nakalimutan ko lang yung meron din silang farm doon at meron silang nabiling property. Katabi mismo ni Brad Boy yung Alam niyo po, Brad Boy, niloloko lang po kayo. Yun po yung totoo. Sila. Natatanda mo ba nun yung si Mong? Dati yung nag-ano dyan sa palaisdaan, siya yung naghulog ng mga fingerlings. Ngayon, di ba, naka-sign dati doon sa mga, syempre, kung ikaw yung nagpuhunan doon, syempre, nakalagay doon, no fishing. Ito naman si Nips to Nips, mag-i-embark ng barkada niya, kamag-anak niya, papipishing dun sa mga kamag-anak niya. Tapos yung cooler ang kukuhain. Tapos ngayon parang nagalit ngayon dati ng Simong na wala ba siyang karapatang magalit dahil naman yan, siya naman naghulog ng fingerlings nung mga time na yun. Tapos nung bandang huli, pinagtanggol pa ni Bonjing na ganun lang kasi ganito. Baligtad pa. Ito si Bonjing mapagtanggol wala sa katwiran Ngayon, biro mo yung video kanina, di ba? Hindi daw nagsisisi sa mali. Sino ba yung hindi nagsisisi sa mali? Sino ba yung kumukonsinti sa mali? Hindi ba ikaw, Bonjing? Biruin mo, sabi nga ng mga kapatid, imbes na kinausap mo na lang ako, tsaka yung nanay mo, pinag-ayos mo, ayan.
Sa bagay, kalooban na rin ng Diyos yun para mahayag. Hindi naman mag-exit itong si kapatid na Oyet si kapatid na Julieta Masikat. Ito yung sinasabi ni ni Nanay Tess Abalos. Na alam mo, Brad Badong, nagulat ako, nag-exit itong si Sis Oyet. Sabi niya ganyan. Bakit po? Sino po ba yun? Ay, naku. Nung nabalitaan niyang minamaltrato ka ng pamilya ni Bonjing, sabi niya ganyan, nag-exit siya. Kasi hindi daw niya kayang ipaakay yung kaluluwa niya sa isang taong malupit. Oh, Biro malupit. mo itong kapatid na Oyet, and para makatulong, binebenta yung mga luxury items niya, luxury bags niya. Tapos sila naman nagko-collect. Tapos sila naman nagko-collect. Sarap mga pagbabanatan Pumunta ka dun dati, yung, di ba, may mga laro-laruan yung mga ampon-ampon nila. Sa laki pa lang ng kwarto ng puro laruan, kayamanan na ng isang mahirap. Laruan pa lang. Laruan pa lang. Ay, naku. Sabi ko nga, kung makikita nila yung yung mansion sa La Vista. Naku, yung kwarto pa lang ng kwarto pa lang ni Kuala Lumpur at saka ni CR pa lang nun. Bahay na. Kaya nga Napakalaki nung CR. Napakalaki talaga. Nakakatakot yung CR na yun. Kasi, basta nakakatakot talaga yung bahay na yun. Kaya nga pagka sinabi mo sa pagka sinabi mo dun sa saan ka pupunta? Sasabihin mo lang yung address, Badjao 6. Ay papapasukin ka na kasi ang haunted yung bahay na yon dahil yung mga roving guard meron daw nakikitang doon, mga white lady tsaka mga sundalong Hapon. dapat patayin sa sindak doon si Skippy. Patayin sa sindak si Skippy. Patayin sa sindak si Cleopatra. Oo. Total kamo kayo mga puro kayo agaw armas. Inaagaw nyo kamo yung hindi inyo. Tapos yung mga anak puro mga yung anak niyang rason na piling mga tunay na rason. Ay wow. Kaya nga kaya nga galit na galit din si Lisel Capulong At saka yung anak ni Japayuki na yon, nag-aaral, may gwardiya pa. sa St. Mary. Parang anak ng presidente ang Japayuki. Itong mga gwardiya na wala namang pasweldo, bakit hindi sila, kunyari, may mga walang hiyarin tong sina Bonjing, no? Susunod, hindi nila papakainin yung tao nila, di ba? Parang, mga aso. Aso nga, nagtutom Tao pa kaya? Correct. Lalo, may pamilya. Anong palagay mo doon sa pamilya? Alam mong, tas inaalipin nyo ng 24/7. Wala naman lang kayong binibigay kahit ano. Ano yun? Ito nga nung bago siguro ilang years bago mamatay si Soriano. Yung mga CIS na naka-duty sa Apalit, nag-request sila ng increase sa allowance. Nako, nalaman-laman ni Bonjing at saka anong magulang ni Bonjing. Imbes na i-increase sila, pinagtatanggalan sila. Sa trabaho. Pinagtatanggal sila sa pagiging, kaya wala na CIS ngayon. Ang nananatili na lang ngayon si Bobby, lang namang, syempre, asawa nun kapatid ni Japayuki. Matatanggal ba nila yon? Si Bobby si Bobby Monton kasama din namang sa microphone. Viva Hot Babes din Biro mo,
Biro mo, nasa Brazil kami, nag-away sila ni Yuli. Ganyan pala sila. Pag nagagalit sila, nag-i-stow away sila. Biro mo, mag-i-stow away ka, pupunta ka ng, from Brazil, pupunta ka ng kung saan bansa. Tinawagan siya ni Resti. Nasaan ka? Sabing ganyan. Nandito ako sa Paris International Airport. Ba't naandyan ka? Di pinabalik siya. Balik ka. Ganyan po, mga kapatid. Pera po ng kapatiran ang ang ginagastos po nila. Hindi niyo po alam yun, mga kapatid. Kasi hindi naman pera nila. Ikaw, kunyari, ikaw nag-struggle ka sa sarili mo. Ikaw, any single cent, ikikip mo eh. Di ba? Kaya nga ang tawag doon kay Bobby Monton dati, ayan na si Pakaskas. Kulang lang yung himas, kaya gusto niya mahimas ng patiwarik. Yung Pakaskas na yung credit card. Oh! Kasi pagka may pinapabili yung mga apo, pinapakidamay niya yung mga anak niya. Tapang ng hiya. Syempre, ganun talaga. Lalo na pagka meron kang bala. Yung bala niya, yung niya, di ba ang tatapang ng hiya? Di sila nahihiya. Sabagay, puro nga umaasa lang sa kaya nga gusto nilang makadikit sa ganun. Ano ba yung ganun? Biruin mo, nagkaroon ng property si Bobby Monton sa sa may, sa may Clark. Nakalimutan ko yung subdivision doon eh. Meron din yung tsahin ko doon eh. Biruin mo, apat na unit. Ba? 4 o 5 unit, tapos nabili pa nila yung property sa likod ng mga units nila. Paano hindi magkakaano? Si Japayuki ang treasurer. Si Japayuki ang ikalawang tagapangasiwa, pangkalahatan. Kaya ka mo dapat tatayo ka mo sa tribuna, Japayuki ka. Magturo ng how to pray. Ayan, nasa na yung hamon ko sa'yo, Daniel Rason. Hindi ba sabi ko sa'yo, una mong tanungin, ano bang naintindihan ninyo? Ayun, yung asawa mo, ano bang naintindihan niya? Di tanungin nyo. Tanungin mo, ano bang naintindihan ng kapatid mong sabongero? Ano bang naintindihan ng tatay mong manyakis? Ano bang naintindihan ng nanay mong Ano bang naintindihan ng nanay mong impacta? Di tanungin mo sila. Huwag yung mga kapatid ang tanungin mo. Pagka hindi nakasagot yung mga kapatid, magagalit ka. Wala naman talagang natututunan sa'yo eh. Tanggapin mo na ang katotohanan na you are not fit to lead and to preach. Magano ka na lang, magpatalon ka na lang ng motor. Mas bagay sa iyo. Si Bongo pag nagpapaksa, siya mismo hindi niya maipaliwanag. Hindi nga niya paano kunyari, di ba meron kang ipinapaliwanag? Hindi nga niya maipaliwanag sa sarili niya dahil siya hindi niya alam kung saan niya dadalahin. Yung paliwanag na, di ba? Parang abnormal. Kaya nga minsan, sabi ko, para tong abnormal eh. Wala sa ayos yung tinatanong niya. Tapos, hindi ba, yung may sinabing Daniel inaari niya siya na yung Daniel doon sa Biblia, siya na yung sinasabi niya sa sarili niya, na siya na yun. Ba? Sabi ko, napraning na to, maraming nasingot yun. Sumisinghot. Baka hindi nakapaghugas si Skippy. Si Skippy. Naku. Mga balisang-balisa na yung mga yun kasi nga, siyempre wala na silang masyadong inaano ngayon eh. Sa bagay, kaya nga sila sa tagal ng panahon, nagsimpa na sila nagsimpa ng mga nila. Sabi nga, kahit ano pang dami ng inipon mo, kung galing naman sa masama, aagawin din sa'yo ng panahon kung paano mo kinuha. Ay, nako. Problema pa. Kung magkaroon ka ng sakit, kahit bilyon pa yan, pag nagkasakit ka, one time lang.
One time, big time. One time big time tingdong to si Japayuki one time big time ko din to na to si Bonding para ma-hook ko na talaga. Si Tang. Ayan. Si Tang nagpatangay. O di Nagpatangay. patangay kay kay Skippy. O yun na ano niya. Di nga niya maipakilala. O ngayon siya ngayon ang naging tulala. Tulala. Santa D. O, hindi ba abnormal din yun? Ikaw, kung ikaw sa isip mo, kung ikaw, meron kang pangalan na sa isip mo, ikaw, may pinangangalaga ang pangalan, nandito ako sa public. Di ba ikaw, parang ano ka sa sarili mo, gumawa ka pa ng kabalbalan eh. Hindi eh. Nag-band pa silang dalawa talaga ni Skippy. Nagtandem pa sa katangahan. O, yun. Tapos pagkain sabi, naiinggit, mga naiinggit. Naiinggit Ano namang ikakainggit natin? Tingnan mo yung, meron bang naiinggit, biro mo. Anong ikakainggit ko sa'yo? Sino bang naiinggit ngayon? Biro mo nagpabinirs ka. Ang ayos-ayos naman ng ngipin, nagpabinirs. Siyempre, walang paglagyan ng pera ng abuloy ng membro. Sabi nung kapatid, meron nag-ano sa akin, ba't ba daw, sabi niya ganyan, mukhang pinaayos na ni Bonjing yung ilong niya. Oo, kasi ang ilong nun lapad. Sabog. Oo, ang noon, ang ilong kasi ng rason, palapad eh. Ang ilong ko, hindi naman ako ilong ng rason eh. Matangos ilong ko eh. Lalo yung anak ko kasi matangos sa ilong. Di ba nakita mo yun? Nakita ko si sabog din ng ilong. Pero mga sabog ang ilong ninyo. Ayan. Siya. Panay-panay na lang ang retoke. Siyempre, salamat Dok. Kasi yung pera ng membro yung bumabalong. I-shoutout natin uli yung mga kapatid na nanonood. Si Brother Wilfredo Abelio Raplisa ng Ireland, si Brother Ronnie Pandasario, si Sister Lila Yuson, si Sister Joseph Oliver ng Canada, si Brad Frank Almasar ng Canada. Si Brad Frank, eto, kinuwento sa akin nung anak niya eh. Alam niyo po ba, galit po sa inyo dati yung daddy ko, sabi niya ganyan. Pero nung nakapanood, ayun, nag-exit. Kaya hello po, Brad Frank Almasar. Tsaka si Neldy. Ayaw papapanood. Ano na? Kaya nga ayaw kang papapanoorin at matutuluyan mag-exit, mababawasan yung membro nila. Huwag kayo manonood doon kay Badong. Yung mga kapatid naman, lalong nagkakaroon ng curiosity. Nandito rin si Sister Nel Di Malanta. Happy golden anniversary sa inyo, Sister Nel Di Malanta. Andiyan din si Edge Knight, Sir Duncan, Sis Marilu Infante, Sister Juliet Caga, si Sister Evangeline, Sister Maria Cristina, si Doktora Cristina Arasas Fuentes, si Brother Joseph Dino, si Brother Erwin Barnuevo, si Brother yun, at saka si Ichu Gamay Lorak. Yan. Si si Carol Yamaguchi. Ayan, mga kapatid. May sasabihin ka pa ba, Mama Mary? Saan ka naman nakakita nang wala naman trabaho si Sari Manok bumibili ng motor na milyon-milyon. Tsaka hindi lang yun, meron siyang Subaru na sports car. Nakita mo na? Bukod sa Subaru na sports car, meron pa siyang ano pa ba sa sasakyan niya? Meron pa siyang Starex na yung top of the line. Puro top of the line po yung mga sasakyan nila. Tsaka meron siyang nakaset up na Toyota Hilux yata yun, kung di ako nagkakamali.
Ilan ba yung sasakyan ni ano? Ni apat yata. Apat yung sasakyan niya. Meron pa siyang Pajero eh. Si ano. So, tingnan mo nga. Nung nandun ako ewan ko lang ngayon. Dami-daming sasakyan eh, wala namang trabaho. Syempre galing sa pera ng mga kapatid. Kaya nga, tapos sasabihin mag-ano ka sila, kaya nagninegosyo. Kung nagninegosyo, ano nung negosyo nila? Anong negosyo nila? Wala. Pera ng kapatiran yun. Kaya ano lang yun. Paandar lang yung ano, yung pagtitinda nila para hindi mabisto na ginagamit nila ang pera ng kapatiran. Oo, yung para pabintang sila nagpapagal. Kalukuhan, puro niluloko lang nila yung miyembro. Oh. Yung kalaunan niya, yung ospital, ano na yon, hotel na yan, hindi na ospital. Mayroong nag-message dun sa group chat namin sa Japan. Sana mabasa ni Brad JR yung tanong ko. Ano po yung tanong nyo? Ano nyo po dito sa comment section. Wag po sa hindi ko po mababasa yung tanong nyo sa GC. May sasabihin ka pa ba, Mama Mary? Ano? Umaasim na yung sigmura ko, kailangan ko na kumain. Kumakain ka pala sa gabi. Ano na? Kumakain ka pala sa gabi. Hindi, ngayon lang. Kakain lang ako ng orange. Di lalong aasim. Hindi naman ano yun. Kailangan lang magkaroon ng laman ng tiyan ko. O siya, mga kapatid, kung wala na po kayong tanong, Mary, kung wala ka nang gustong ibalita sa mga kapatid na galing sa ating spy, detective, ayun, hindi pala spy, detective, kay detective, attorney, Detective Conan. detective Conan, kay attorney no case. Yeah. Maraming salamat po at pasensya na po kung kayo'y napuyat namin. Bye-bye po. Hasta la vista. Hasta la vista. Arrivederci.